Pero mo, in Europe lang to, dalawang tagto 23 kilos. Pero sa totoo lang, kasi 50 kilo ata yung dala ko. Tapos meron pa akong pangatlong check-in luggage, isang 4 na hand carry. No? Sabi ko, nakabar na nakakita ng ganitong kadami na nalibre ako. No? Saying na hindi ako mag-drug test. Para matapos na, gawin mo yung drug test. At hindi yung klase ng drug test na ikaw yung magsasabi kung paano ko ito gagawin. No? And nakikipag-negotiate sila na tumutuloy yung kausa nila kung ano man yung pinaglalaban nila dyan na merong understanding na pinapayagan kami ng presidente. So sa tingin ko, hindi ko masabi kung bakit nila pinapatanggal si Marcos, pero sa tingin ko, alam nila. Yes. Good morning mga kasama. Nandito na naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre, kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, pasubscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para updated ka sa ating mga video. Trending nga. Nahuli na raw ho si Atty. Haro Roque sa kanyang bahay o sa kanyang tinutuluyan dyan sa The Hague. Kahit mga mainstream media ay nagsalita na rin. Talaga? Nakakatuwa sila, no? Talagang pinagpipilitan nilang nahuli na. Pero umamin na ho, mismong nag-live pa si Maharlika at si Atty. Haro Roque. Wala naman daw paghuli. Ano yung sinasabi nila? Ano to? Pangbulabog sa mga isyong na ba? Sa mga isyong nangyayari ngayon, lalong-lalo na yung may insertion daw di umano. Itong si Charis. Yan ba ang kapalit? Naku, hindi na ho bebenta. Hindi na ho papatok sa takilya. Mamaya-maya ibibigay ko sa inyo yung live ng usapan ni Miss Maharlika at si Atty. Haro Roque. At BP Sara, handang-handa na maging Pangulo ng Pilipinas. Salamat. At ready na ho. Just in case magkaroon ng mamaya abangan nyo sa dulo ng ating video. BP Sara nagsalita na ho. Ano ang kagandahan ngayon? Alamin natin kung totoo ba talaga na nahuli na. Ano ba yung mga lumabas na balita? Pasok. Dinampot na umano ng Dutch authorities si former presidential spokesperson Harry Roque sa the Netherlands. Ayon sa source ng Abante, dinakip si Roque ng Immigration Police sa kanyang tinutuluyan sa The Hague. Sa ngayon, nasa Amsterdam Airport Schiphol Terminal 3 umano si Roque kasama ang ilang asylum seekers. Sinasabing may 2 posibleng pagdalahan kay Roque. Maaari raw siyang ipadala sa Vienna o ibalik dito sa Pilipinas. Matatandaan kinansela ng Pasig RTC ang pasaporte ni Roque kaugnay ng kasong Qualified Human Trafficking dahil sa kanya umanong kaugnayan sa illegal pogo operation sa Porac, Pampanga. Pero sa isang social media post, itinanggi ni Roque na siya ay arestado na. Yan yung balita na nagte-trending. At meron din taga-DFA ang nagsabi na hindi pa kumpirmado. Ano ba ang totoo? Kasi pinangunahan kagad eh. Kaya nga di ba sabi, pag pinapangunahan kagad, ay hindi natutuloy. Kung halimbawa sa Pilipino, pag binabalak, drawing. Ang kahidnatnan. Pero pag biglaan, yun natutuloy. Anong sabi rito? Hindi pa kumpirmado pero kanselado na ang passport ata ni Atty. Haro Roque. Narinig naman lahat ng mga discussions to. So basically that. But were you able to get a report naman or confirmation or wala kaming nakuha confirmation. We were talking to the Philippine Embassy in The Hague. Yung binanggit nila na just in, we never got any confirmation. Ma'am, na-cancel ba yung passport ni Harry? Yes, hindi ba? As a result of the decision of the court, we already canceled. Na? Okay. Yes. That's sinabi ni Senator Amy. Ma'am, kung nakita na yung cancellation ng passport niya dun sa internet. It's a process There's an administrative process there. Tawakan kahapon. Pero naman hindi na ba pwedeng umapila si Harry? Di ba parang kailangan pa the process is, I think, may appeal, but so far, this is what we have done. But ma'am, what's next po after the cancellation of the passports po? Ano pong action ng DFA regarding that? Well, ayun na. It's law enforcement na yan.
So, I don't know. But can Siguro a Dutch government deport him, ma'am? I really wouldn't know the process. Let us ask our embassy. I don't want to say anything that I'm not very sure of. But our embassy in The Hague, siguro will give you some press statement tomorrow as soon as we confirm something. Yung just in, wala kaming confirmation kasi it's very difficult. Daw siya ngayon, ma'am. Kasama yung mga... Wala kaming, yun nga, we heard about these things but no confirmation. Only the embassy can confirm. Kanina pa namin kinokontak. Ma'am, yung mga report po ni Cassandra Ong, yung last na sinabi ng RTC Pasig, yung court decision, kasama sila lahat. Hindi ko na memoryado. Wala pa court decision. Basta kakampi nila, wala pang court decision. Pero kay Atty. Harry Roque, kansilado na. Tagal-tagal na nare-request ng taong bayan na kansilahin nyo na yung passport ni Saldico. Pero, wala pang court decision. Ano ba talaga? Ngayon, sumagot si Atty. Harry Roque kasi trending siya eh. Kaya, ano ang mahaba-habang video ito ha? Akala siguro ng mga nagpapakalat ng peking balita, paniniwala ang taong bayan. Diba? May pa just in pa sila. Eto na ho yung gina-just in nyo. Magsasalita na. Anong nangyari? Bakit nagkaroon ng ganyang pagmamadali na nahuli na? Baka tatakpan ang issue ng insertion na bilyon-bilyon nung anak, nung ama. Hello! Magandang umaga mula dyan sa Europa. Kasama ko ngayon ang aking palangga, Attorney Harry Roque, na kung saan ibinalita ng lahat halos ng mainstream media na ikaw daw po ay na-aresto sa iyong bahay. Ayan, kita nyo naman, ang ganda ng itindi spokes, ikaw na ang masalita. Ay, naabangan ka. Well, ngayon po ako'y nanananghalian sa isang mukhang mahal na restaurant. Yeah. Pinapawisan ako kung magkano ang babayad ko dito, no? Pero siyempre, gutom na ako. Ito na ang pinakamalapit na restaurant. So dito na lang kakain. No? Minsan lang naman kumakain sa labas. Yan, tama. But anyway, maraming salamat sa lahat ng mga nagpakita ng suporta, lahat na nagpakita ng pagmamahal. Ang aking mensahe po, maraming salamat at hindi ko po makakalimutan ang inyong pagmamahal at suporta. Pero taliwas po sa mga fake news. Wala pong nag-aresto sa akin. Ako po ay malaya ngayon dito sa The Hague. Nakikita nyo naman. At ang kwento po talaga ay dito po kasi sa Europa, pag kayo nag-apply ng asylum, meron tinatawag na Dublin Rules. Dublin Rules ay yung bansa na nag-issue ng visa ay ang siyang dapat magbigay ng protection sa inyo. Now, sa kaso ko po kasi, ang nag-issue ng visa ay Austria. Kaya, nagkaroon ng desisyon ng Netherlands na Austria dapat magbigay ng protection at kaya nga po, Austria ang dapat ng aking asylum case. Okay. Asylum, no? So, yan po ang mga pangyayari at ako naman po, no, nung sinabi nila na Austria magbibigay ng proteksyon, ako naman po hindi tumututol kasi alam ko naman po na kahit saan ako pumunta sa Europa, ako naman po ay mapapatunayan po yung paggigipit ng gobyerno ng Pilipinas. So, ang kwento po talaga, nag-book po sila ng flight para sa akin from Amsterdam to Vienna at ako po ay talaga namang sumakay ako ng eroplano, no? Kaya lang po kasi itong mga nakalipas na mga panahon, no, nung at 30 ako po ay nagkaroon ng major surgery at kahapon nagkaroon ako ng minor day surgery. Yung pareho kong doktor ay nag-issue na certificate that I am unfit to fly. Yeah. Ngayon, ang problema, yung immigration naman ng Netherlands, meron din silang doktor na nag-issue ng fit to fly. So ako, dahil masunurin naman ako, ayaw ko namang isipin nila na ako ay sumusuway sa mga otoridad dito sa Netherlands. Nung sinabi nila na ibubok nila ako ng flight, edi sabi ko, sige. So, nag-alsabalutan na ako, sinarado ko na yung aking apartment, at tuwan-tuwa pa nga ako na ang dami kong extra luggage na binayaran ng gobyerno ng Netherlands. Sabi ko, wow, siguro mga 2,000 euros ang natipid ko dito dahil sila nagbayad lahat ng aking luggage. Pero mo, in Europe lang to, dalawang 23 kilos, pero sa totoo lang, 50 kilo ata yung dala ko. Tapos meron pa akong pangatlong check-in luggage, isang 4 hand carry, no? Sabi ko, nakapag na nakakita ng ganitong kadami na nalibre ako, no?
Pero nung ako'y nakasakay na sa eroplano, Yeah. alam kasi ng airline, no, being a commercial airline, na meron akong tinatawag na medical passport. Yan. So, nung nakita nila ang medical passport ko, na meron akong certificate that I'm unfit to fly, ayun na, no, biglang naantala na yung paglipat ng eroplano at kinailangan linawin ng kapitan kung talaga ako'y pumapayag na lumipad. So, nung dinapitan ako at nanong ako na talaga ka bang lilipad, sabi ko, I thought I had no choice. Akala ko talaga, lilipad na ako ng Dutch government. So, sino pa naman ako para tumanggi? Kaya laki-laki na nakutang na loob ko sa Netherlands. 2 beses na ako inoperahan. No? Bakit ko naman sila susuwayin pa? No? 2 beses na ako nakinabang sa universal healthcare nila. Sabi ko, doon naman ako sa Austria makikinabang ng universal healthcare. Pero, tinanong ako, ikaw ba ay talagang gusto mong lumipad? Sabi ko, syempre hindi. Kasi sabi ng 2 doktor na nag-opera sa akin, hindi ako dapat lumipad. O, di nung sinabi ko yung gano'n, sinabi naman nung taga-immigration ata yun, o hindi ko alam kung sino yan, baka airport police, but we have a certificate na ikaw ay fit to fly. Sabi ko, alam ko yan, 2 yung doktor na nag-certify, pero ginawa lang nila sa akin, kinuha nila ang blood pressure ko at saka yung oxygen ko. Samantalang mga doktor na nag-issue sa akin ng mga medical certificate, mga doktor na nag-opera sa akin. No? So anyways, to cut a long story short, pinababa ako dahil in the end, of course, yung paniniwala ko talaga is what prevails. No, sinong paniniwala ko? Sarili kong doktor na nag-opera o yung doktor na kinuhanan lang ako ng blood pressure at ng oxygen. So hindi po ako natuloy sa flight sa Vienna. Disembark po ako at buti na lang yung mga nagmamahal sa akin, mga Pilipino na mga taga-Hague ay hindi pa ako iniwan sa airport at nagsasama-sama kami ngayon at magtatanghalian na. Yes, folks, kasi 4 hours ago, no, syempre mga nagmamahal sa'yo, sobrang dami, kinakalampag talaga ako. Maharlika, totoo ba yung balita na nadampot ka daw? Ito nga ang sabi ng Billionaire News, I don't know kung nabasa mo na to. Sabi dito, former presidential spokesperson Harry Roque has been arrested at a residence and is now being held at Schiphol Airport in Amsterdam, Netherlands, according to a source. So ang question ko, ang ano ko sa'yo, wala man lang pa question mark, di ba? Parang confirm na confirm. Doon, based doon sa kanyang source. Ang question ko, sa tingin mo, saan nanggagaling itong not only bilyonaryo, ang politiko at iba pang mga news media? Saan kita nyo na. Saan nanggagaling yung hugot nila na confirm? Wala nang pa-question nyo, Mike. Kasi siyempre, yung iba, umano na eh. Yung iba, yung ibang pag nagbibigay ng impormasyon, di umano. Bakit yung iba? Umano na. Yun ang hindi natin alam. Kaya alamin natin yan sa sagot ni Maharlika. Nanggagaling itong mga source nilang mga fake news. Di dun sa best friend nating Bangag, siyempre, dahil nilihis niya yung issue dito sa number 4 and number 5 revelation ni Zaldico na meron pa 50 billion insertion din itong si presidential son Sandro Marcos. Yan. Siyempre, pinipilit nilang ilihis lahat ng issue away dun sa paratang ni Amy na bangag nga ang ating presidente at saka talagang nagre-reiterate at inuulit-ulit ni Zaldico na talagang ang mastermind sa corruption sa flood control projects ay walang iba kundi ang ating presidenteng Bangag. So, ayaw nila na ang atensyon ay nakatutok sa kanila, so humahanap sila ng panglihis na issue. Sorry na lang po dahil taliwa sa mga pinakalat ninyo, kakain na naman po ako sa masarap na restaurant at hindi nakakulong kaya nang kisira sa kabinet nyo. Oh my God, kakain ka na naman sa Michelin star. Ay, hindi naman Michelin star. Kasi baka mamaya magugas ako ng plato. Sa Michelin star. Hindi kaya ng powers. Kita nyo, di ba? Kaya sila gumagawa ng istoryahe, gusto nila na pantakip agad yung issue. Di ba ganun nangyayari? Pag merong skandal, merong balita na patungkol doon sa mga magnanakaw, naghahanap sila ng ipapatong na balita para mapagtakpan. Eto, kakain sa restaurant. Nahuli ba? Hindi naman, di ba? Wala namang huling naganap. Oo, ang kagandahan pa, malaya yung passport, di natin alam kung ano. Kahit siguro cancelin yung passport,
ni Atty. Harry Roque, meron siyang medical passport. At alam naman ng mga taga Austria ba siya nag-seek ng asylum? Alam naman niya na ganun ang nangyayari, na meron siyang threat. Kasi pag alam niyo, pag meron kayong threat in terms of political issue, o kaya meron kang threat sa bansa mong sinilangan, na meron kang mga patunay, sigurado yan. Entertaining ka talaga kasi nasa international law yan eh. Yung mga refugees na yan, yung mga tumatakas dahil may threat, suportado yan. Ito, dahil nga pumutok ang balita na yon at issue na yon, gustong pagtakpan ng issue, patungkol doon sa anak na si Charis. Eto ngayon, trending ka dito. Dito ka magte-trending, Charis. Namang pasabog ang dating kongresistang si Zaldico. Sa pagkakataong ito, idinamay na rin niya ang presidential son at House Majority Leader na si Sandro Marcos. Nagsingit daw kasi ito ng pondo sa national budget noon pang taong 2023. Para sa iba pang detalye, live mula po sa Batasang Pambansa. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Marian, gaano nga ba kalaki yung sinasabi ni Zaldico na insertions daw nitong si Congressman Sandro Marcos? Siya aabot nga raw sa 50.9 billion pesos sa budget insertions ni Ilocos Norte 1st District Representative at House Majority Leader Sandro Marcos. Ayon nga yan sa dating kongresistang si Zaldico. Mula raw yan noon pang 2023 hanggang 2025 base sa mga dokumentong inilabas ni Ko online. Sa panibagong video statement ni Zaldico kaninang umaga, sinabi nitong hindi lang umano sa Pangulong Bongbong Marcos ang nagsingit sa national budget. At siya kanina nga lang, sinabi nga rin niya na hindi lang daw si Pangulong Bongbong Marcos yung nagsingit at sa kanya aligasyon maging si presidential son Sandro Marcos may insertions daw mula 2023 hanggang 2025. Base nga mga nilabas ni Ko, higit 9.6 billion pesos umano ang budget insertion ni Sandro noong 2023. Lumobo raw ito ng higit 20 billion pesos pagsapit ng 2024 at hanggang ngayong taon may higit 21 billion pesos na budget insertion pa raw ang anak ng Pangulo. Wow! Bata pa lang, bilyonaryo na. Saan ka pa makakita niyan? Kahit saan mo mag-contractor ka, mga 10 years, 20 years, 30 years, hindi mo makukuha yung napakalaking pera na yan. Diba? Kaya naman pala, gumagawa ng paraan para pagtakpan ng issue. Meron pa dito eh. Dinawit ni Zaldico na umano'y multi-billion budget insertion din. Itong si Cadiz. Puro na lang kakampi nila ang nasasangkot sa mga pagnanakawan. Hindi ba kayo nahihiya? Ang tatakaw nyo sa pera. Diba? Nakalagad na rin sa flood control scandal si Justice Undersecretary Jose Cadiz Jr. Matapos siyang bansagan ni Zaldico bilang bagman umano ni PBBM. Kilalang malapit si Cadiz sa Pangulo. Narito ang agenda report ni Ivy Reyes. Sa magkakasunod na social media posts ng dating kongresistang si Zaldico, isa ang pangalan ni Justice Undersecretary Jose Jojo Cadiz sa paulit-ulit na nababanggit. Ayon kay Ko, si Cadiz umano ang nag-aareglo ng mga bagsakan ng pera at pagkikita nila ng Pangulo para pag-usapan ang mga illegal na insertions sa national budget. Si Yusek Jojo Cadiz ang nag-ayos ng aming meeting noong March 2025 sa 1201 Aguado Street, tapat ng Malacanang, Gate 4. Pero sa halip na kumalma ang Pangulo, lalos lang siyang nagalit. Sa halip na itanggi o linawin niya ang tungkol sa 100 billion insertion, pinagsabihan niya kami ni dating Speaker Romualdez at sa akin mismo, diretsahan niyang sinabi, "Huwag mo akong pigilan sa mga insertions ko." Kung kahapon, Forbes Spark ang nabanggit ng dating mababatas, sa latest video nito, nasa loob na mismo ng Malacanang ang anyay meeting place nila ni Pangulong Bongbong Marcos. Tubong Ilocos din si Cadiz gaya ng mga Marcos. Nagtapos sa Lading Elementary School si Cadiz taong 1986 at sa Estebanan National High School naman taong 1990. Simula noong senador pa si PBBM hanggang sa nag-file ito for candidacy bilang vice-presidente, present si Atty. Cadiz sa tabi nito. 10 years ago, makikita rin si Cadiz sa loob ng COMELEC habang nagpapasa ng kanyang COC si Marcos. Fast forward to 2025, nadadawit ang isa sa pinakamatagal ng tao ni PBBM sa kontrobersiya ng tinaguriang pinakamalaking anomalya ng Pilipinas. Sinubukan nating hingin ang pahayag ni Cadiz tungkol sa mga paratang laban sa kanya pero hindi pa ito sumasagot sa ngayon. Para sa agenda, Ivy Reyes. Lalabas naman yan. Wait lang kayo. Ito na, nabubunyag na nga eh. Lalabas at lalabas lahat yan. Kaya prepare na rin si BP Sara kung ano man na mangyari. Na Kuya Goods? Alam nyo naman, di ba, na kung sakali
sa November 30 ay magkaroon talaga ng mga bagay-bagay at pangyayari, oo, handang-handa si VP Sara na mag-take over na sa pagka-presidente. Yan ang pahayag dito. Paano naman nasabi ko yun? Eto, makinig kasi kayo, manood kayo at tatapusin nyo yung video. Huwag nyong i-skip. Tapusin nyo para maintindihan nyo kung ano yung mensahe ni VP Sara ngayon. My Ayan na. on the demand to take a drug test for a government official, for all government officials. Yan. Especially the president. Nakatali yun sa kanyang oath. When he took the oath as president, he said there that I consecrate myself to service of the nation. So, ibig sabihin nun, ibinibigay niya yung buhay niya sa bayan. So, ibig sabihin nun, ang nagmamayari ng buhay niya ngayon ay ang taong bayan. So, kapag sinabi ng taong bayan na gusto namin mag-drug test ka, hindi ka pwedeng hindi. As president, as vice president, hindi ka pwedeng hindi. Kasi that is a question on your competency to lead. And to erase all doubts on your competency and your decision-making skills is just to do the drug test. Kasi wala namang rason kung bakit ka hindi. Sasabihin mo, pride, ayaw ko mag-give in sa inyong mga paninira sa akin. That's a very flimsy excuse for saying na hindi ako mag-drug test. Para matapos na, gawin mo yung drug test. At hindi yung klase ng drug test na ikaw yung magsasabi kung paano ko ito gagawin. No. This is a drug test na invested ang public. So it has to be the public who decides on how to do that drug test. As an example, noong sinasabi ng mga members of the House of Representatives na buwang ako, lukaret ako, nung sinabi nila na kailangan ko mag-neuropsychiatric exam, ano ba sinabi ko? Sabi ko, oo, gagawin ko yan. Tapos nung sinabi ko, oo, gagawin ko yan, wala na silang sagot, diba? Tumahimik na sila. So I was waiting for them to set up the House of Representatives for me to take that neuropsychiatric exam para masagot na. Hindi pwede kumindi ang president and vice president sa drug test. And huwag siya mag-alala. Huwag siya matakot. Sasamahan siya. I'm sure sasamahan siya ni Senator Amy. Magpapadrug test din yun. Ako, kahit na konti na lang yung naiwan sa buhok ko, sige, magpapadrug test din ako. Huwag siyang matakot. Kasi para sa bayan naman yun eh. Hindi naman yun para sa yung sarili namin. How may mapanawagan ngayon or with all the allegations of corruption against the government and against the president, and as your constitutional mandate, as successor of the president, if anything will happen or resign the Pangulong Marcos, how to uphold yung constitutional mandate as successor of the president? How do I uphold? What do you mean? It's automatic. In case of course. There is no question about my readiness. I presented myself to you when I was a candidate for vice president with the understanding that I am the first in line in succession. Pinisenta ko sa inyo, tumakbo ako bilang vice president, pinisenta ko sa inyo yun, ang sarili ko, at alam ko na first in line ako sa succession. Wala nang tanong doon kung ano ang gagawin ko. Yun ang mandate sa akin ng Constitution. At alam ko yun, nung ako ay tumakbo. At binoto ninyo ako as Vice President, knowing that I am the first in line. Your comment po on Kabayan Blacks po na hindi lang si PM ang mag-decide, hindi po at then establish a transition council. Your comment? Ang sa akin, I am alone as Vice President. And I said in my oath to preserve and defend the Constitution. So yan yung trabaho ko. Any extra constitutional movements or actions is beyond my sphere. So kung gusto nila na gumalaw sila labas sa Constitution, eh nasa kanila na yan. So do you think practice nila to take over the government? Ng makabayan. Patagal naman na yan sila gusto mag-take over sa government eh. So
I don't think it's a tactic. It's matagal na yan. Gusto ng makabayan mag-take over ng government. Matagal na yan. Matagal na rin nilang alam na hindi nila kakayanin. At saka hindi nila magagawa yan. Kaya ang ginagawa nila, naghahanap sila ng mga pangulo, mga presidente, kung saan nakikipag-negotiate sila na tumutuloy yung kausa nila o kung ano man yung pinaglalaban nila dyan na merong understanding na pinapayagan kami ng presidente. So sa tingin ko, hindi ko masabi kung bakit nila pinapatanggal si Marcos, pero sa tingin ko, alam nila na walang negosasyon sa akin at sa makabayan. Reaction mo, BP, sa report sa military basketball terrorism and the potential appointment of Ramon as caretaker president? Sinabi ko na yan kanina. I took a note and I said there to preserve and defend the Constitution. So hanggang dyan lang ako sa kung ano ang meron sa Constitution natin. Labas dyan, hindi na, sa kanila na yun. Hindi na ako kasali dyan. Yung pagkuling natin yung kanina? Sa ICT events, I said that we are behind, no? The Philippines is behind in terms of, I think na misunderstand ng mga tao. Walang problema sa private sector. Kasi alam nila what is out there and what they can do for the Philippines. Meron tayong problema sa gobyerno. So, ang natin to push the ICT and the AI technology in terms of governance. Marami, BP Sara. Alam din ng taong bayan yan. Talagang hirap na siguro kasi hindi kaya yung trabaho nitong si Bong Itngit. Pinagwawalang bahala niya. Ngayon mapunta tayo rito, kailangan protektahan si Saldico. Yan ang pahayag dito. Bakit? Ito yung nagbigay ng alas papunta doon sa victory o sa pagkapanalo. Sabihin na natin sa pagkapangulo ni BP Sara, dahil hindi naman lalabas ang issue na yan kung hindi din sila nagsiwalat itong si Saldico. Kaya alamin natin ngayon, kung ano yung pahayag dito. Mas maganda, dito na lang tayo nakatuon. Pasok. To protect Saldico at all costs. Saldico is not now an ordinary fugitive. Yan, tama. He happened to be the key to the unlocking of all these anomalies, the bigger anomalies. Mabibigat ang binitawan niya sa makapangyarihang mga tauhan at opisyal. We need to hear him. Marami siyang sinabi, and I think the Filipino people are waiting. On what ground will the case of Saldico, Mr. President, fall under these provisions? Does the DFA, for example, consider him as fugitive from justice within the meaning of Section 3, Paragraph J? That is someone who fled after being charged in court to avoid prosecution. Yes, in theory, it would appear that the former congressman's case would fall squarely under this. However, the DFA explains that they are not yet in receipt of any such court order. Whereas, in fact, in the case of Attorney Harry Roque, as well as Cassandra Ong and the others involved in POGO, an omnibus resolution issued by Pasig Branch 157 was already received by the DFA, and hence it has canceled the passports of 5 individuals involved in that case. Mr. President, considering the magnitude of Mr. Saldico's expose, he mentioned personages even in the higher echelon of government. The magnitude of corruption described in his expose, which came to the country in installments, is something Excuse me. I think it is mind-boggling.
So if the passport of Saldico is eventually cancelled, Mr. President, and is brought to justice, what is the participation of the DFA in ensuring the safety of Saldico right from the cancellation of his passport, considering that there will be trillion of reasons? Galing talaga nito, Senator Marcoleta. Isipin nyo ha. Yung pag-cancela ng passport, hindi pumapabor para doon sa kay Saldico. Kasi, di ba, kakancelin ng passport niya ngayon, wala na siyang access, makalabas. Ngayon, ano yung assurance ng DFA na yung for safety ni Saldico? Kasi mamayang Pilipino pa rin siya. Yan ang kine-question ni Senador Marcoleta. So, yung kung umabot ka sa video natin ito, hanggang sa muli, pakilike and share. Bye-bye.